Hi mga kaguro! For today's video, ipapakita ko naman sa inyo ang paggawa ko ng ikalawa kong work art. Noong nakaraang August, ako rin ang gumawa ng backdrop ng aking pamangkin. Ang kwento nito ay kinausap ako ng aking tita na kung maaari daw sana para makatipid sila, ay gumawa ako ng backdrop name ng kanyang anak. Actually, itong anak niya ay aking pinsan. Sa mga pagkakataon, medyo kinakabahan ako sa paggawa dahil hindi ko alam kung kaya ko pa ba siyang gawin. Magiging maayos ba ang outcome nito dahil ito nga uli ang pangalawang gawa ko. At natigil ako ng ilang buwan dahil nga wala naman masyadong pinagkakaabalan at wala naman masyadong nagpapagawa sa akin. Ang procedure nito ay kagaya lang din ng una kong ginawa. Nagprint muna ako, naghanap ako ng website na kung saan may free calligraphy at doon ako naghanap ng letter na pwede kong gamitin ipambakat sa styrofoam. Pagkatapos, sinukat ko ito ng 3x12 sa bond paper na A4 para nga kahit papano ay malaki-laki ang kalalabasan nito. Dati, pinapanood ko lamang ito sa mga video sa TikTok, sa YouTube. Pero naisip ko, bakit hindi ko gawin? Sa una, medyo nahihirapan ako dahil hindi ko nga alam kung paano ko ito impusahan. Sa umpisa, mahirap nang gawin ito. Kasi hanap ka pa ng website at to think wala pang nagtuturo sa akin ito. Tanging nanonood lang ako paano yung process, ano yung gagawin. So naisip ko, why not i-execute ko na siya. Una mo dapat gawin ay maniwala ka sa kakayahan mo. Sa una, mahirap, pero dapat inaalam mo ang step-by-step process nito. Sa part na to, nagpatulong na pala ako sa bunso kong kapatid para mapabilis ang aming paggawa. Good thing na rin na merong paintbrush at paint ang aking kapatid na ginagamit nila sa simbahan. So hiniram ko muna iyon para kahit papano mabigyan ng buhay at kulay yung mga letters na binakat ko. Kaya ko lang naman ginagawa ito ay dahil sa tulad naming mga nasa minimum ang sahod, kailangan natin ng extra income. Nang nagpagawa yung tita ko ng backdrop names, hindi niya ako binigyan ng kahit anong ideya. Basta sabi niya, gawan ko lang daw ang kanyang anak base sa kung ano ang gusto kong mangyari o kalabasan ng kanyang backdrop names. Ako na lang daw ang bahala sa kung ano ang design, ano ang kulay. So sabi niya, meron siyang designated na kulay na gusto. Blue and silver daw. Sabi ko sa kanya, bumili siya ng paint na blue. Ito yung pansecond na nga pala yung paint na ginagamit namin dito sa video na to. Dahil naubos na rin namin yung gamit ng kapatid ko, which is sobra din doon sa ginagamit nila sa simbahan. So ang sabi ko sa kanya, bumili na lang siya ng silver na glitters. At ang una niyang biniling glitters ay napakaliit, mukhang hindi talaga siya kakasya. Sabi ko sa kanya, na kinabukasan, bumili ka ng mga worth 100 pesos o kaya yung may nakatab na glitters na pwede natin magamit the whole time na maggagawa ako. Kasi hindi lang naman pangalan niya ang lalagyan ko ng highlights, pati na rin yung baptism. So, mahirap para sa akin na gumagawa ng ganito, na kulang-kulang yung gamit. Katulad yan, every other day ako nagkagawa kasi pahinto-hinto yung gawa ko. Hindi ko siya natapos ng isang araw dahil kulang yung mga gamit. So, sabi ko sa kanya, kailangan kumpletuhin na natin yan. Siya nga pala yung bumili ng styro at mga ibang materials na ginamit ko. July 21, 2024 ang naktakdang araw ng binyag ng kanyang anak. So, kailangan na namin madaliin ang paggawa. Even though marami pa namang araw, gusto ko na rin tapusin ito para hindi na rin sumasagabal sa iniisip ko. Sa part na to, natapos ko na rin gawin ang salitang baptism. Sa lahat ng gagawin natin, kailangan may puso at tiyaga kasi hindi siya magiging maganda ang kalalabasan. Sana ito na ang umpisa ng aking bagong career at lahat sana tayo ay magtagumpay sa buhay. Yun lang po. Thank you for watching!